Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Marsan. Taong 1957, Tigbawan, Leyte. Noong mga panahong ito, kasalukuyang mangingisda ang pamilya ni Marsan. Yon ang hanap buhay nila, kaya naman kahit malayo sa kanila ang laot, pinagtsatsagaan nila itong puntahan. Wala naman kasi silang magagawa, lalo pat yon ang kinalakihan nilang trabaho. Pero sa kabila ng ganoong hirap, aminado siyang malaki-laki ang kitaan ng ganoong negosyo. Isipin ninyo malayo ang Tigbawan sa dagat, kaya medyo hirap makarating dito ang mga produkto ng dagat. At dahil sa ganoong sitwasyon, kung kaya't halos doble ang presyo ng bawat isdang nakakarating dito. Hindi rin kasi basta-basta ang daang tatahakin mo, lalo na't hindi lang kilometro ang pinag-uusapan. Minsan nga, kapag nagkukulang sila sa asin, bulok na ang isda bago pa man ito makarating. Kaya yung trabaho nila noon, literal na sugal talaga. At kahit malaki ang kinikita, hindi nito matutumbasa ng pagod at sakripisyo na kanila roong inilalaan. Nga pala Pinuno, 3 lang sila Marsan na nangingisda noon. Yung 6 niya kasing mga kapatid, medyo bata pa, kaya palagi itong naiiwan sa bahay kasama ang nanay niya at mga magulang ng kanyang ina. Bali ang namamalaot lang noon, siya, ang kanyang ama, tapos yung pinsan niyang halos kaedad niya lang. Pantay ang hatian, kaya wala talagang lamangan. Alam kasi ng tatay niya na bawat isa sa kanila ay merong pangangailangan, kaya hindi yun nagdadamot sa kita kahit ito ang may pinakamaraming trabaho sa kanilang 3. Dagdag pa niya na malimit sa 2 araw ang pamamalaot nila, kaya madalas 1 linggo silang nawawala sa baryo. Gayunpaman, hindi nila ito ipinag-aalala, lalo pat sa kanilang tahanan, hindi lang ang kanyang ina at mga kapatid ang naninirahan. Kasakasama ng mga ito ang kabuuan ng kanilang angkan, kaya naman tuwing sila'y nagtatrabaho, panatag sila roong umaalis. Bukod kasi sa kilala na yon ng kanyang ama, alam na rin ito ang pag-uugali ng bawat isa. Palagi rin yung may libreng isda mula sa kanila, nang sa gayoy hindi ito mag-isip ng kahit na ano. At kapag marami silang naibibenta sa bayan, nagbibigay din sila ng sobra sa kanilang mga kinikita. Ganon makisama ang kanyang ama, kaya ni minsan wala itong nakaaway sa kanilang pamilya. At sa loob ng ilang taong pamamalaot nila, hindi niya ito nakitang manlamang o gumawa ng masama sa kapwa. Minsan nga, kahit palugi, nagbebenta pa rin ito dahil alam nito na mas kailangan ng taong namimili ang produktong dala-dala nila. At dahil sa kabutihan ng loob nito, kung kaya't mas lalo pa yung pinagpapala. Sa pagsapit ng taong ito, marami na silang naipundar sa pamamagitan lamang ng pagbebenta ng isda. Ayon sa kanya na, kada daong nila sa pantalan, sinasalubong na sila ng mga parokyano nila sa bayan. Madalas sa mga mamimili, merong mga sariling karinderya na kanila namang pinagkakakitaan. Alam kasi ng mga ito na mababa sila magbenta ng isda, kaya sila palagi ang hinahanap nito tuwing may mga dumadaong na bangka. Dahil dito, kung kaya't mas lalo pa silang nabubuhayan ng loob na maghanap buhay. Ngunit sa kabila ng ganoong mga tagumpay, may mga taong parang hindi natutuwa sa kanilang mga narating sa buhay. At kabilang sa mga ito, yung mga kapwa nilang mangingisda na nauubusan na ng parokyano. Nakangiti yun sa kanilang harapan, ngunit sa sandali na sila'y tumatalikod, katakot-takot na paninira at panunumpa ang kanilang ginagawa. Wala silang kaide-ideya sa ganoong sitwasyon, kaya ipinagpatuloy lang nila ang kung anumang nasimula nila. Inakala kasi nila noon na lahat kaibigan nila, ngunit lingid sa kaalaman,
meron pa rin sila roong kaaway sa kabila ng mabuti nilang pakikitungo sa kapwa. At nagsimula ang lahat nung kinompronta sila ng isang matandang mangingisda. Hapon nang mangyari ito, at nasa kasagsagan sila noon ng pagbebenta sa gilid lang ng dalampasigan. Nataon noong abala ang tatay niya, kaya siya ang unang nakausap ng matanda. Pagsilay niya palang dito, parang hindi na maganda ang tingin nito, ngunit pinilit naman niyang maging kalmado kahit papaano. Nang magkaharap na silang dalawa, tsaka pa lamang niya yun tinanong, ukol sa kung ano ang kailangan nito sa kanila. Ngunit nang marinig ito ng matanda, bahagya nitong sinipat ang tatay niya, sabay sagot sa kanya ng, "Pwede mo bang palitan ang tatay mo? Mag-uusap lang kami. Sandali lang naman ito, kaya pagbigyan mo na ako." Pasensya na ho kayo, tatang, pero hindi po yan pwede. Maraming ginagawa si Itay, at ayaw nung naiistorbo siya kapag meron siyang pinagkakaabalahan. Kung gusto niyo ho, sa akin nyo na lang sabihin. Pangako, makakarating ho yan sa kanya. Sagot naman niya. Pagkarinig ng matanda sa kanyang sinabi, bigla naman yung napasimangot. Maya-maya pa, nang akmang tatalikod na ito, ipinagpilitan niya pa rin ang ibig niya. Kaya kahit labag sa loob para sa matanda na magsalita, sa pilitan nitong inilahad sa kanya ang personal nitong pakay. "Masyado nyo na kaming nasasagasaan. Hindi na namin nagugustuhan ang pagpapabango nyo sa mga tao. At kung hindi kayo titigil, kami ang gagawa ng paraan para masira kayo. Sabihin mo sa tatay mo, isa itong banta mula sa aming lahat. Kaya kung gusto niyang magtagal pa sa pangingisda, matuto siyang magpaubaya sa mga kapwa niyang mangingisdang hindi gaanong nakakapaghanap buhay dahil sa kanyang mga ginagawa." Seryoso nitong pagbabanta. Matapos nitong magsalita, agad itong umalis na para bang ayaw na nitong makarinig ng kahit na ano mula sa kanya. Nang marinig naman yon ni Marsan, tulala lang naman siyang nanatili sa kanyang kinaroroonan. Sinubukan niyang unawain ang ibig nito, pero hindi niya talaga yon maintindihan. Naniniwala siya na walang saysay ang mga testamento nito dahil para sa kanya, ang tao na ang masusunod sa kung kanino nila gustong mamili ng kakainin nila. Ilang minuto pa ang lumipas. Nagpatuloy ang kanilang mga ginagawa hanggang sa maubos na ang malalaking isda na kanilang daladala. Kalahati ng kanilang huli ang naibenta nila sa bayan, kaya naman tuwang-tuwa na noon ang tatay niya. Bukod kasi sa mapapagaan ito ang kanilang dala, magkakaroon din sila ng sapat na oras para makapamili ng mga kailangan sa kanilang tahanan. Dumaan ang araw na yon. Naging maayos naman ang lahat. Naipagbigay alam na rin niya ang sinabi ng matanda sa kanyang ama, pero hindi yun gaanong pinansin ng tatay niya. Ang dahilan nito, hindi dapat seryosohin ng ganoong banta dahil bukod sa wala itong kahulugan, ito ay pawang salita lamang. Dagdag pa nito na, marami na siyang natatanggap na ganoong pagbabanta, pero karamihan sa mga ito wala namang nagagawa. Nang marinig ni Marsan ang sinabi nito, minabuti na lang din niyang magtiwala rito. Sa isip-isip niya, mas alam yon ng tatay niya, kaya ipapaubaya niya rito ang kanilang problema. Isang linggo pa ang lumipas. Nagpatuloy ang paghahanap buhay nila hanggang sa tuluyan na niyang nakalimutan ang pagbabanta ng matanda. Inakala niya na hanggang salita lamang ito. Pero lingid sa kanyang kaalaman na ito pala ay seryoso. Pagtungtong ng araw ng Biyernes, habang nagbebenta sila ng mga kuha nila, muli na naman itong lumapit sa kinaroroonan nila. Subalit sa pagkakataong yon,
Di na ito nagsalita pa. Ang ginawa nito, maupo sa harapan ng tatay niya habang bumubuka-buka ang bibig na para bang meron itong binubulong. Nang mapansin naman yon ni Marsan, dali-dali naman niyang tinawag ang kanyang ama. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na ito nakinig sa kanya. Kaya naman yung matandang nakatitig dito, malaya nitong nagawa ang mga bagay na nais nito. Pagkatapos naman itong makapag-usal, agad yung tumayo at naglakad pabalik sa kanilang bangka. Sinubukan niya pa itong tawagin pero sa kasamaang palad, hindi na siya nito pinansin. Pag-alis naman ng matanda, agad siyang bumalik sa pwesto ng kanyang ama para magmasid. Inakala niya talagang may mangyayari noong mga sandaling yon, pero sa kabutihang palad wala naman. Pagkatapos ng pagbebenta nito, doon pa lamang siya nakahinga ng maluwag kahit papaano. Nang magsialisa na ang mga tao, dali-dali naman siyang lumapit sa tatay niya para ipagbigay alam ang mga nangyari kanina. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, nagmamadali itong hinanap ang matanda pero hindi na nila ito naabutan. At sa kanilang pagtatanong sa mga kapwa nila mangingisda, nalaman nila na malayo ang tirahan ng matandang yon. Ayon sa kanilang nakausap, sa banday pa ito nakatira at sumasadya lamang ito sa lugar nila para magbenta ng mga huli. Ang kaso dahil sa pagiging matunog nila, kung kaya't nahihirapan na rin ang matanda na maghanap buhay. Dagdag pa nito na, maliban sa lugar na yon, wala na gaanong baryo ang tumatangkilik sa kanilang mga binibenta. Bukod kasi sa may presyo ito, natutunan na rin ng mga parokyano na manguha ng isda gamit ang mga lakas nila. Kaya naman para kumita ng malaki, tanging yun lang ang lugar kung saan sila nagbabakasakali. Matapos naman itong marinig ni Marsan, medyo naawa siya sa matandang yon. Sa puntong yun kasi, naunawaan niya kung bakit ito desperado na kumita sa mga huli nito. Makalipas pa ang ilang minuto, nang wala na silang mapag-uusapan, agad naman sila roong nagpaalam. Pagka-uwi nila ng bahay, kagaya ng mga normal na kaganapan, nagkasiyahan ang pamilya. Lahat masaya dahil noong mga sandaling yon, may dala-dala silang ilang karton ng alak. Hating gabi na nang matapos ang kasiyahan, kaya lahat ng nakipag-inuman, lasing na lasing at halos hindi mapakinabangan. Kinabukasan, dahil sa bakas ng alak, hindi na muna sila namalaot o gumawa ng kahit na anong trabaho. Nagdesisyon na rin noon ng tatay niya na magbakasyon ng ilang araw, pampawi umay sa araw-araw nilang ginagawa. Nang marinig naman ito ni Marsan at ng pinsan niya, abot langit ang tuwa nila. Dumaan ang mga araw, wala sila gaanong pinagkaabalahan, maliban lang sa paggala sa baryo. Kung ano-ano na rin ang pinamili nila para naman masulit nila ang perang nakuha nila sa ilang araw na pagtatrabaho. Ang kaso lang, lingid sa kanilang kaalaman, matunog na pala noon ang pangalan nila sa bayan. Ang hindi nila alam, lahat ng taong namili sa kanila ng isda, biglang nagkasakit ng malubha. At ayon sa mga albularyong tumingin dito, isang malakas na uri ng lason ang dumapo sa mga katawan nito. Wala itong karampatang lunas, kaya literal na pagmamasdan na lang nila ang kanilang mga mahal sa buhay hanggang sa ito ay bawian ng buhay. Nang marinig yon ng kamag-anak ng mga biktima, kinimkim nila ang kanilang galit. Hindi na rin muna nila pinakalat ang tungkol dito upang manatili yung lihim sa lahat. Napagkasunduan kasi ng mga pamilyang yon na itutumba nila ang ama ni Marsan sa oras na mamatayan sila ng kamag-anak. Naniniwala kasi sila na sa ganoong paraan lang sila makakabawi. Dahil sa ganoong balak, kung kaya't naging tahimik ang lahat.
Pagkaraan ng 3 araw, dito na yun namatayan ng mga mahal sa buhay. Kaya naman dala ng matinding galit, nagdesisyon ng mga ito na puntahan mismo ang kanilang tahanan. At dahil sa kilala naman sila noon sa baryo, kung kaya't hindi na yon naging mahirap. Kinahapunan noong araw na yon, tuluyan na nga nitong nalaman ang kanilang tahanan, kaya naman dali-dali na itong umusad para hanapin ang lugar nila. Bandang 10:00 na nang marating nito ang kanilang tahanan, kaya silang lahat noon ay kasalukuyan ng nagpapahinga. Bawat isa sa kanila, walang kaide-ideya sa mga malalagim na pangyayaring magaganap noong gabi. Hindi nagtagal, nang mapansin naman ng grupo na walang katao-tao sa labas, agad naman itong sinuyod ang paligid hanggang sa paisa-isa na nitong nilooban ang mga kabahayan. Nagtagal ng ilang minuto ang paghahanap bago nito tuluyang matagpuan ang kanilang tahanan. Pagsilay naman ng mga tagabayan sa kanya, agad siya nitong tinutukan ng armas, sabay bulabog sa bahay nila. Dahil sa pangyayari, agad naman sila noong nagkagulo hanggang sa makuha na nito ang kanilang padre de pamilya. Nang madakip na nito ang tatay niya, sapilitan nila itong kinaladkad papalabas kasama ng nanay niya. Hinanap din ito ang pinsan niya na malimit nila noong kasama sa pangingisda. Pagkatipo naman ng mga ito sa kanila, harap-harapan sila nitong pinaluhod habang paulit-ulit na sinisindak. Ayon sa mga taong yon, papatayin nila ang sinumang gumalaw, kaya mas mainam na sumunod na lang sila sa ibig nitong mangyari. Sa kasagsagan naman ng pakikipag-usap nito, pasimple na nitong dinadarag papalayo ang kanyang ama. At nung makadistansya na ito sa kanila, dito nila narinig ang wika ng isang lalaki na pamilyar ang mukha sa kanya. Kung hindi siya nagkakamali, asawa ito ng mayamang babae na suki nila. Ilang buwan na rin yung namimili sa kanila, kaya hindi niya mawari kung ano ang ibig nitong iparating. Dala ng kuryosidad, kahit siya ay nababahala, naglakas loob siyang tanungin ito ukol sa pakay nito. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, bigla itong sumimangot kasabay ng pagsagot nito sa kanya ng, "Narito kami para kunin ang buhay ng tatay mo. Hindi mo ba nabalitaan? Halos 10 na mga parokyano ninyo. Nilason nyo. Mga manlalason. Dapat nga sa inyo inuubos. Pero hindi kami ganon. Kaya ang kukunin lang namin ay ang tao may gawa ng lahat ng ito. Sa gayong paraan, matututo kayo sa kanyang mga naging pagkakamali." Pagkasambit nito ng mga kataga, bigla nitong tinadyakan ng tatay niya. Bago yun pakawala ng lalaki, siniguro muna nito na nakahalik yun sa lupa. Matapos niya yung gawin, agad niya yung tinantanan hanggang sa masundan ito ng malalakas na sipa at tadyak. Pagsilay naman dito ni Marsan, sinubukan niyang ipaliwanag sa lalaki na hindi sila mga manlalason. Dagdag pa niya na wala yun sa kanilang lahi, kaya nagkakamali sila sa ganoong paratang. Mariin din niyang inilahad na bago sila magdesisyon, siguraduhin muna nilang tama ang mga bagay na kanilang paniniwalaan. Ngunit nang marinig ito ng lalaki, hindi yun nakumbinsi sa kanyang mga sinabi. Ayon dito, wala nang saysay pa na patunayan ito dahil kahit anong gawin nila, hindi na nila maibabalik ang mga nawala. At para lamang magkaroon yon ng hustisya, kailangan nilang kunin ang buhay ng may sala. Dagdag pa nito na, kung hindi siya titigil sa pagtatanggol sa kanyang ama, isasama siya nito sa hukay. Kaya naman pagkarinig ni Marsan sa mga katagang yon, bigla na lamang siyang napatahimik. Dali-dali rin siyang nilapitan ng nanay niya upang payuhan siya na wag nang magsalita. Bagay na sinunod naman niya. Pagkatapos ng pag-uusap, agad namang kinaladkad ng grupo ang kanyang ama
hanggang sa makalayo na yon sa baryo nila. Gustuhin man nila itong sundan, wala silang lakas ng loob upang ito ay maisakatuparan. Kaya naman sa halip na makipagsapalaran, minabuti nilang yon ay ipagpasa Diyos na lamang. Dahil sa pangyayari, buong magdamag silang walang naging pahinga. Si Marsa noon, punong-puno na ng pag-aalala sa kadahilan ng hindi niya maisip kung ano magiging kahihinatnan ng tatay niya. Alam din niyang nanganganib na ang buhay nito. Dulot na rin ng banta nung taong nagkaroon ng mortal na galit dito. Pagsapit ng sumunod na araw, mabilis silang nangalap ng impormasyon ukol sa kinaroroonan ng kanyang ama. Dali-dali rin sila noong tumungo sa bayan upang maipagbigay alam ang nangyari noong nagdaang gabi. Ang kaso lang pagdating nila sa lugar na yon, naging mga bulag at pipe ang mga nasa katungkulan. Walang kahit ni isa ang tumulong sa kanila hanggang sa narinig nila ang balita ukol sa isang bangkay na nakasabit sa puno ng mangga. May nakasabit itong karatula sa leeg na nagsasabing isa itong manlalason at hindi dapat pamarisan. Nang marinig nila ang tungkol sa bagay na yon, dali-dali nilang pinuntahan ang kinaroroonan ng bangkay. At nang marating nila ang lugar, bumungad sa kanila ang tatay niya na nakabigti at wala ng buhay. Putol ang 2 kamay nito, tapos inalisan din niyo ng dila. Wala rin yung saplot nung kanila itong nakita na siya namang nagdulot ng matinding galit at puot sa kanilang panig. Ngunit sa kabila nito, hindi nila tinangkang patayin ng may mga sala. Ayon sa kanyang lolo, biktima lamang ito ng maling akala kaya hindi yon ang totoong kaaway nila. Dagdag pa nito na kung talagang nais nilang maghigante, hanapin nila ang taong tunay na may gawa ng lahat ng yon dahil sa ito lamang ang paraan para tuluyang manahimik ang kaluluwa ng kanyang ama. Matapos naman itong marinig ni Marsan, kahit masakit para sa kanya, sinikap niyang sang-ayunan ang mga sinabi ng matanda. Hindi na rin niya pinagkiinteresan ng mga taong pumatay dito sa paniniwalang mas lalo lang nitong palalalain ang sitwasyon. Naniniwala rin siyang talo sila sa mga taong yon dahil bukod sa mga armas nito, marami rin yung mga tauhang nalalapitan. Malaki rin ang impluwensya nito sa bayan, kaya hindi ito basta-bastang mapupuntahan kung sakali mang yon ang mapagbuntunan nila ng galit. Naniniwala rin siya na mas delikadong kaaway ang mga ito kumpara sa matandang pinaghihinalaan niyang may gawa ng lahat ng nangyari sa kanila. Dahil sa ganoong usap-usapan, kung kaya't nakumbinsi siya ng mga kadugo niya. Labag man sa kanyang loob na gawin ito, pinilit niyang isipin na yon ang tama at dapat niyang gawin. Kaya naman matapos nilang makuha ang labi, umuwi sila ng tahimik. At sa pagbagtas nila ng daan, nabalot ng matinding pagdadalamhati ang kanilang pamilya. Yung lakad nila, parang nagpoprosesyon dahil sa bigat ng kanilang mga nararamdaman. At habang ginagawa nila ito, paulit-ulit na sinasabi ng kanyang ina kung gaano kawalang hiya ang labi ng padre de pamilya nila. Nang marinig naman yon ng kanilang mga kadugo, hindi nito maiwasang makaramdam ng matinding galit hanggang sa magkasundo ang mga ito na hanapin ang manlalason na ugat ng lahat ng yon. Wala silang pakialam kung gaano man kalayo ang kanilang pupuntahan. Basta ang nais nila, makuha nito ng buhay upang mapagbayad sa mga kasalanan nitong nagawa. Ilang araw ang lumipas. Habang pinaglalamayan ang kanyang ama, meron ng iilan sa kanila na pasimpleng nagbabantay sa dalampasigan. Bawat bangkang dumaraong, pinagmamasdan nito ng maigi upang malaman kung ito na ba ang tao na kanilang hinahanap. Ang kaso lang, mag-iisang linggo na yung nagmamasid at wala silang nakitang anumang bakas na maaaring kinaroroonan ng matanda.
Kaya sa halip na magtagal pa sa lugar, pinili nila na maghanda upang dayuhin ito sa baryo kung saan yon naninirahan. Bago umalis ang grupo, pinili nila ng maigi ang mga taong sasama. Nais kasi nila noong makasiguro na kaya ng bawat individual ang malayo-layong paglalakbay. Obligado rin silang malaman kung marunong itong gumamit ng armas upang hindi yon mataranta sa sandaling pasukin na nila ang lugar ng matanda. Ayon sa kapatid ng kanyang ama, mataas ang posibilidad na naghahanda na rin ang mga ito sa pagdating nila. Habang pinag-uusapan nila ang tungkol dito, di nila maiwasang mabahala gawa ng alam nila na isang malakas na manlalason ang matanda. At kung hindi sila mag-iingat, posibleng susunod sila sa mga nauna nitong biktima. Nang marinig naman nila Marsan ang tungkol dito, agad naman silang nagsaliksik ukol sa mga lason na kalimitang ginagamit ng mga bantog na manlalason. Bawat sangkap at pangontra pinag-aralan nila nang sa gayoy hindi sila nito basta-bastang mapapatay kung sakali mang magawa sila nitong madapuan. Pagkatapos ng ilang araw na pananaliksik, nagsimula na ang pagsasanay ng bawat isa sa kanila. Nagtagal din ito ng isang buong linggo bago dumating ang araw na pinakihihintay ng bawat isa. Sa kabuuan, nasa mahigit 10 katao ang sumama. Bawat isa sa mga ito, napatunayang may sapat na lakas upang makayanan ang milya-milyang paglalakbay. Sa mga unang gabi ng pag-usad ng grupo, naging maayos naman ang lahat. Habang sila'y papalayo, unti-unti naman silang nakakasaksi ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan sa mga mata ng tao. Ayon sa kanya, naranasan nila noong makipaghabulan sa mga aswang habang nagpapahinga sa loob ng gubat. Makailang beses din silang nakarinig ng mga iyak ng tiyanak kalakip ng pagpaparamdam ng mga ito. Dagdag pa niya na marami rin silang nakasalamuhang mga elemento sa halos 10 araw na lakad nila. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, labis-labis pa rin ang kanilang pasasalamat dahil kahit papaano'y nagawa nila itong malagpasan. Hindi nagtagal nang marating na nila ang lugar ng Banday. Dito na sila unti-unting nagseryoso. Alam nila na hindi maganda ang sasalubong sa kanila. Kaya habang tumatawid sila sa mga malalapit na baryo, tinatalasan nila ng husto ang kanilang mga pandama. Kalaunan, nang masipat na nila ang bayan, minabuti nilang magkuta sa labas nito upang mapagmasdan nila ng maigi ang buong paligid. 2 araw din nilang tiniktika ng lugar hanggang sa mahanap na nila ang kinaroroonan ng matanda. Pagsilay nila rito, palihim nilang pinagplanuhan ang lugar nito hanggang sa makaisip na sila ng paraan kung papaano ito mapapasok. Matapos nun, tsaka pa lamang kumilos ang grupo. At kagaya ng pag-atake sa kanilang tahanan, gabi nila ito pinasok upang walang makakita sa kanilang mga gagawin. Base sa kanilang plano, mabilis nilang papasukin ang tahanan nito at kapag nakuha na nila ang matanda, agad nila yung dadaragin papalabas ng bayan. Direkta nila itong dadalhin sa kanilang kuta kung saan dito nila ito papatayin. At pagkatapos nito, aalis sila ng walang kahit na anong bakas na naiwan. Napakalinis ng plano nila, pinuno, kaya naman inakala ni Marsa noon na hindi sila mahihirapan. Tumungtong ang gabi ng pagsalakay, handa na ang lahat. Nasuyod na rin nila ang daan, kaya naman paglalim ng gabi, dali-dali na sila roong umusad. Kalahating oras ang lumipas, narating nila ang bahay ng matanda. At nang makita nila ito, agad na pumasok ang isa nilang kasama na merong bit-bit na pana. Inasinta nito ang 3 asong natutulog bago yun magbigay ng senyas sa grupo.
Mahusay umasinta ang kasamahan nilang yon, kaya nang tamaan ng palaso ang mga aso, hindi na ito nakaimik pa. Pagpasok nila ng bakuran, dali-dali naman silang kumilos papalapit ng tahanan. Habang binubuksan nila ang pinto, may mga kasamahan sila noong nagmamasid sa paligid upang masigurong walang taong paparating. Hindi nagtagal nang maalis na nila ang trangka, tsaka na yun pinasok ng kanilang mga kasama. Malinis ang bawat galaw ng grupo, kaya naman narating nila ang pinagpapahingahan ng matanda nang hindi nabubulabog ang pamilya nito. Pagising naman ng taong yon, di na nila ito hinayaan pang makagalaw. Agad nila itong nilagyan ng busal sa bibig, sabay sapilitang padapa rito upang hindi na yon makalaban pa. Pagtali nila sa binti at kamay ng biktima, dali-dali nila yung pinasan hanggang sa makalabas na sila ng tahanan. At nang makabalik na sila ng pugad, dito pa lamang niya yun kinaharap. Pagsilay ni Marsan sa matanda, agad niyang naramdaman ang galit na unti-unting bumabalot sa kanya hanggang sa hindi na niya napigilan ang sarili niya. Walang sabi-sabi, bigla niya itong pinagtatataga hanggang sa nagkusa ng bumagsak ang balikat nito. Pagyuko nito, agad yung naligo sa sarili nitong dugo hanggang sa tuluyan na yung mawala ng malay. Maya-maya pa, inabisuhan na lang siya ng kanyang kasama na ito ay patay na. Nang marinig yun ni Marsan, inakala niya na doon na magtatapos ang lahat, pero ilang minuto lang ang lumipas. May nakita silang 5 nilalang na biglang lumipad mula sa loob ng bahay nito. Mabilis siyang bumulusok sa kanilang kinaroroonan hanggang sa nakita niya ang anyo ng mga aswang. Dahil sa pangyayari, wala nang nagawa ang kanyang mga kasama kundi pagtulungan ng 5. Ang kaso lang, masyadong malalakas ang mga ito, kaya sa ilang minutong pakikipaglaban nila, agad sila nitong natalo ng walang kahirap-hirap. Dahil sa pangyayari, napilitan ng tumakas ang mga natira. 5 sa kanila noon ang namatay dahil lamang sa pag-atake ng mga ito. At sa loob ng 7 araw, sinubukan nilang takasan ng mga nilalang. Yun nga lang, sa bawat pagsapit ng gabi, isa-isang nalalagas ang kanyang mga kasama hanggang sa siya na lamang ang natira. Ayon sa kanya, na ang nangyari noong gabing yon ay habang buhay na nagsilbi niyang bangungot. Hindi niya nga maisip kung paano niya ito natakasan, gayong sadyang malalakas ang pang-amoy at pandama ng mga nilalang. Dagdag pa niya na, tinantanan lamang siya nito nung makabalik na siya sa kanilang lugar. At nung narating niya na ang kanilang bahay, ilang araw ding nagparamdam sa kanila ang mga individual na kinutuban niyang naghahabol noon sa kanila. Dala ng takot niya, ilang linggo siya noong nagkulong sa bahay nila hanggang sa nawala na lang ito ng kusa. At nung mapagtanto niyang wala na ang mga nilalang, di siya nagdalawang isip na tumawid ng San Isidro kasama ang kanyang pamilya. Magmula noong ginawa nila ito, tuluyan na ring nalagay sa tahimik ang pamilya nila. Pero alam niyo, Pinuno, na sa kabila ng katahimikang yon, gabi-gabi pa rin nag-iingay sa kanyang memorya ang 10 gabing pagtugis ng mga aswang.